Mad Flow Music. San Pablo eh. Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Patay gutom si Norman. Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inito ako natutulog, pare. Hampas lupa si Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! So ngayon, punta na po tayo dito sa upload ni MG sa kanyang latest upload. Hindi ko natapos, hanggang dito lang yung napanood ko eh. Hindi ko natapos. Puntahan na natin dito. Ayun, dito na tayo magsimula. Hello, it's Money Friendly Pay. Ghost again, and I have another quiz for you. Which Norman Gusgusin will we see in this episode? A. Fighting Mungusin. Boss, kaya mo bang hamunin si Manny Pacquiao ng suntukan? Sabihin mo sa kanya, siya maghamon, darating ako. Sige, wala ka mong gloves ha? Kama-kamao. Laban ako dyan. B. Crying Mungusin. Naramdaman Arte ni Kulaong yan eh. tao mo. Alam niyo ba yan, arte lang yan ni Kulaong? Inamin niya sa amin yan. Arte niya lang yan. Alam niyo pa pagkatapos niya umiyak dyan, tinanong niya yung mga tao dyan, okay ba yung acting ko? Okay ba? Tingin niyo ba mapapansin ako ni Isko? Ganyan pa sabi ni Kulaong. Mabuhay ka, Mayor Isko Moreno. Gusto mo pagbuhuling ko pa kay ni Isko eh. C. Paranoid Mungusin. Suminga na sa damit. Totoo. Suminga sa damit yon, may sipon-sipon pa. D. Spitting Mungusin. Ano ko? Kupal sila. Ano sila? Kupal ako. Ayun, nadura pa. Tulo laway tuloy ako. The answer is find out at the end of the episode. Peanut. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Maagagawa sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest fake giver ng scholarship at peking pagbigay ng tulong sa mga estudyante, mga kahombre ko. Well, sinabi niya po sa video or live something na bayad na yung scholarship namin, which is hindi pa talaga. Actually, Kahit piso wala. wala pa po. The biggest duwag! Ang taong akala niya ay maloloko niya ang batas. Yan ang tulungan nyo dahil tinagtad ko ng kaso doon sa Isabela, sa Ilocos Norte at sa La Union. O yan. Ngayon, kukunin ko uli yung residency ko sa Pasay. Para lahat na magsalita sa akin ng pangit, diretso kakasuhan ko agad dito sa Pasay. Parang meron yata ako residency sa Cordillera, no? Sa Bugyas. Ay, hindi pala. Sa Mangkayan na lang. Magpapail nga rin ako dito ng kaso. Total, pinagsasabi mo na, ipipilipin look mo ko eh. Di ba? Malapit na ang paghukom! Oo! The biggest praning sa tuwing may napag-uusapan o naririnig na wangwang ng pulis. Umuurong ang itlog, mga kahombre ko. Walang iba, kundi si Norman. Gusgusin, palakpakan ang putang inang yan. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko. Kasi wala eh, lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Sa mga hindi nakasubaybay, meron na ho tayong 61 videos mga kahombre ko ukol kay Norman Gusgusin. At ayon sa mga kupal na intelektual sa mundo ng internet, alam mo na, ito daw ay gatas, nagatas, 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 nagatas,
And yes, we will make millions! Paldo! Gatas na gatas! Gatas na gatas! Sa last video ay tinalakay natin ang pagsagot ni Norman Gusgusin sa mga mensahe sa kanya ni former Senator Manny Pacquiao. At paghamon niya dito ng suntukan, ang kapalho ng mukha nito, mga kaombre, suntukan, sa kanya hindi ka makapalag. Suntukan, sampigahin kita dyan eh. Hindi kayo mag-comment, no? Subscriber lang pwede mag-comment. Dito, mga kahombre ko, mapaghahalataan ho na itong tao na ito ay hindi negosyante. No. Isa ho itong social media influencer. Gets nyo? Isipin nyo yun, naisip niya pa yun. Na i-subscribers mode, mga kahombre ko, ang kanyang comment section pag naka-live. Siyempre, sa dami-dami hong gustong murahin siya minuto, itong hindorotot na to, mga kahombre ko, abay malamang magsusubscribe yan para lang mamura siya, mapikon siya, at lalong-lalo na mabwisit siya sa live niya. Kumbaga, makakuha sila ng something na ipopost nila online. And then eventually, pagtapos na ang live niya, makakalimutan na nilang mag-unsubscribe. Norman, yan lang naman ang motibo eh. Kaya kahit papano, nagkaroon ka ulit at tumaas ulit ang subs mo. Pero wag ka mag-alala, Norman. Yang mga nakasubscribe sa'yo, wala yan. Pumunta lang sila dyan para walwalin ka every freaking time. In fact, mga kahombre ko, makikita nyo ho, busy ho talaga yung mga moderator ko noon ni Norman na ngayon non-existent na po. Pansinin nyo, hindi na ho siya nagbubura ng mga comments. Hirap na mga kahombre ko. Kaya paminsan-minsan makikita nyo sa mga videos niya na hindi ka na pwedeng mag-comment once na na-upload na siya at tapos na ang live. Diba, Norman? Akala ko ba ibang klase at dekalibre ang isipan mo? Eh bakit sa mga simpleng bash lang, apektado ka? Pero sa bagay, halata naman ho na napakahina ng tao na ito. Imagine niyo mga kahombre ko, kung ano-anong pinagsasabi niya sa akin, sinasagot ko siya, and then afterwards, siya pang may gana magkaso sa Isabela. Diba? Nagkaso siya, and then, charan! Dismissed ang ikinaso niyang pang grade 2. Magaling kang hindorotot ka? Oo! Idol, pakita mo na kasi mansion mo kay Pacman at MG. Ano? Pakita ko na kasi mansion ko kay Pacman at MG. Bakit? Si MG ba? Ka-level ba ni Pacman yon? Wala na may papakita eh. Kita nyo, ilang linggo na yan doon sa norte. Oh, may pinakita bang mansion niya daw doon sa Ramon Isabela ba yun? Oo. Basta sa Isabela daw. Meron daw siya mansion doon. Doon daw ang domicile niya. Ang domicile mo, doon ka uuwi. Pag umuwi ka, ikaw ang bossing. Pagpasok mo pa lang ng bakuran mo, ikaw na ang may-ari. Ikita nyo, nagtitiis sa hotel. Wala kasi talaga pag-aari. Si MG hindi pwede maging ka-level ni Pacman yun. Si MG isang uhuging vlogger yon na nag-endorso ng peking abogado para manggoyo ng mga Pilipino. O hindi siya magiging ka-level ni Pacman? Malayo. Malayo nga siya sa level namin eh. Malayo siya sa level ko. Di ba? Ganun lang. O, paano siya level sa amin? Paano mo sasabihin MG and Pacman? Mukha nga siyang basang sisiyo sa harapan ni Pacman. Di nga siya pinansin. Hindi nga siya inupuan eh. Norman Gusgusin naman. Malamang sa malamang, ang mga taong bilyonaryo na totoo, tulad ni Boss Manny. Ganyan. Hindi naman ako bilyonaryo, Norman. Ako ay isang simpleng mamamayan lang. Literal na YouTuber lang ako. Malamang hindi ako uupuan ni Boss Manny. Bilyonaryo yan eh. Para lang sa putyo-putyo na content, gusto mo upuan ako ng isang bilyonaryo? International icon? Gusto mo upuan ako? Putya, baka nga ikaw hindi ka rin tayuan eh. Isnabin ka na lang.
Di ba? Gusto mo bikilan ka pa sa ulo eh. Eh kaso, in this case, syempre mga kahombre ko, sino ba naman ako para upuan ng isang money Wait na, bibikilin. Ngayon ko lang ulit narinig yung word na yun ah. Bikiling kita dyan. Yung bikilin yung parang kutusan eh. Parang kukutusan na gano'n. Yun yung bikilin. Pacquiao. Normal lang yun. Napakaswerte na natin at tayo ay naimbita dyan. At tayo, mga kahombre ko, ay nakakuha ng panayam kay Boss Manny. Yun lang. Masayang-masaya na ako, Norman, nun. Kasi kahit ikaw, sa tanang buhay mo, hindi mo kasi yan ma-experience. Kasi, isa lang ang ma-experience mo. Pag nakakulong ka na, dadalawin ka ni Boss Manny. Kaya lang tingnan ko kung ano to. Tapos pag nakulong, dadalawin ko siya sa kulungan. Oy, gago ka. Yun ang pinakamaganda experience mo. Paglabas mo, kung sakali, no? Na makakalabas ka, ikwento mo na lang ulit kung anong ginawa sa'yo. Ayun! Yan ang exciting, Norman. Mga kahombre ko, naranasan ko maging OFW at naging sobrang hirap ng Yan ang maganda kapag si Kulaong nakulong, baka dalawin talaga ni MP Manny Pacquiao para siya nagtampo sa bigas. O dun, meron ako nakitang nag-comment nung nakaraan, meron na daw Money Pay. Paano na daw yung tap send? O eto pa rin po, pinopromote pa rin po siya ni Makagago. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagpo-promote ni MG ng tap send. Tumakbo muna siyang senador pag pinayagan siya ng COMELEC na magsenador. Oh, teka. Kuya Henry, gifted 1 Mac Pablo membership. Wow! Sino nagregalo? Paano nangyari yun? Nati CJ? You know, thank you po Nag-send ka, Kuya Henry? Ikaw ba ang nag-send kay Nati CJ? Ba, matindi. Thank you, Kuya Henry, ha? Oh, kala ko iyayabang niya ulit yun. Thank you. Henry Roscom for membership kay Boss Mac. Oh, uy, may pag-gift sub. Actually, parang ito yata yung pinakamahal kong membership eh. Gulat ako dun Random lang. Pwedeng ikaw naman ang pwedeng sa'yo yun eh. Galante si Kuya Henry. Thank you. Senador, doon, baka pwede na siyang lumebel sa amin. Puta, tong si Kulao, pinagmamalaki yung natalo siyang kandidato sa pagkasenador. Eh, kaya ka lang naman nakakuha ng 5 milyong boto dahil Marcos ginamit mong surname. Gamitin mong surname ay Mangusin. Ewan ko lang kung may bumoto sa'yo. COMELEC na magsenador, doon, baka pwede na siyang lumebel sa amin. Pag pinayagan na siya ng Korte Suprema na maging senador ng Pilipinas, doon, ka-level niya na kami. Ka-level niya na kami, putya. Kahit nga kay Toll Road Sector lang, di ka uubra. Saka kay Kuya Henry, hindi ka uubra. Hindi mo ka-level yung mga yan eh. Putya, taas ng pangarap nito. Ka-level si Makagago. Mas mataas pa siya kay Makagago. Ka-level niya si Manny Pacquiao. Kulaong. Nako, yung pangarap mo na yan na makalevel sa mga mayayaman, yan talaga yung sumira sa'yo. Pero hanggat hindi, wala. Malayo. At saka anong pinagsasabi mo? Eh wala namang kwenta yung salita mo, Norman. Kahit anong sabihin mo, wala na talagang bigat, wala talagang kakwenta-kwenta. Si Boss Manny nga, kinausap ako na parang tao, di ba? Pinapakisamahan ako bilang tao. Boss Manny yan. Literal na nanalong senador at hindi lang yun, napakaraming achievement sa buhay. Tas gusto mo ihana yung pangalan mo sa kanya? Eh, isa ka lang naman na convicted criminal? Convicted criminal ka eh. Iahanay mo yung sarili mo kay Boss Manny? Porque sasabihin mo na tumakbo kang senador, but did you win it?
You lost. So wala ding kwenta yung ginawa mo. O, iyayabang mo yan. Kahit naman sino, Norman, no? Basta may pinag-aralan ka at nasa tamang edad ka, no? Pwede ka naman tumakbo senador eh. Hindi tulad mo, napilit lang ang pagtakbo. Sa pinapakita mong utak na yan, sa pinapakita mong bungangang yan, hindi ba nakakahiya lalo? Lalong nakakahiya mga kahombre ko. Kasi papaano nangyari na ang isang tao na parang may Talagang ano na yan, criminal yan. Baka may diferensya na. May something na ito nakatakbo mga kahombre ko. Imagine ninyo, if ever this guy won, kung ano ho ang mangyayari sa Pilipinas, bunganga mo pang impyerno eh. Hindi naman yan pang dito. Imahinasyon mo sobrang tindi. Delusions, incredible. Alam mo kung normal na tao, mapapahiya rin na sabihin na tumakbo siyang senador eh. Tapos ang isasagot sa'yo ng kinekwentuhan mo, ay, Tumakbo ka senador sa lagay mo yan? nakakahiya, Norman. Halatang wala ka sa katinuan eh. Iniyayabang mo yung pagtakbo mo, tas tignan mo ang state mo ngayon. Ayan ang ibinebenta mo sa masang Pilipino. Yang inaasal mo, inaasta mo. Kahit kailan mga kombre ko, wala naman ang pakialam sa ganyan. Isa lang ang pakialam ko, ang ihoyo. Si Mangusin, mga kombre ko. At mangyayari yan. At sabi mo, E di ngayon, tospok. O, walang views. Okay? Walang views. Mahina yung views. Sayang pamasahe. Nakuha mo? Walang naniwala. wala palang views. Kaya pala, 1 million views na siya ngayon. Oo. At hindi lang yun. Wala naman palang views. Kaya pala naman na national TV na yung issue na to. Hindi ba? Isa kang malaking talunan. Ayan ang sinasabi ko sa iyo. Halatang halata na sinasampal ka na ng katotohanan, ayaw mo pa rin maniwala. Walang iya. May naniniwala pa ba talaga dito, mga kahombre ko? O yung mga trolls mo lang na pinapagawa mo sa mga tauhan mo? Di ba nga sinabi din itong mga bata? Yung, remember the phone na sinasabi niya na maghanap pa kami ng students na kasama namin na sasagutin din yung tuition fee and also may 10K na allowance per month. Ang gagawin is bibigyan kami ng tagi-isang phone wherein gagawa kami ng fake accounts or dummy accounts What? Trolls? Gagawa kayo ng mga fake accounts? for good comments, mga ganun po. Actually, yung Sino-sino yan? Like, sino-sinong magtatrabaho dyan? Ikaw? Sino pa? At yung mga mahahanap nyo? mga friends po namin para kikita din po sila. Para lang sa good comment? Yes po. What the... Kung tutusin mo nga po, madaling gawin. Tapos, Tigi-ilan daw kayo? Tigi-ilan kayo ng profile, ng fake account? at least 5 accounts po sa isang phone. Wow! Di ba? Ayun naman pala. Kasi alam nyo, halatang-halata naman sa tao na yan. Na takot siya makabasa ng totoong comment. Kaya talagang nagbubura yan. Hide comments, di ba? Time out, black. Lahat na ng klase ginagawa niya. Di yan talagang totoo. Nagre-recruit ka para sa kakapirangkot na papuri sa'yo? Nakakaya ka naman. Ayun ang sinasabi ko sa'yo. Ang dignidad at ang pagmamahal ng tao sa'yo ay hindi nabibili. Tandaan mo yan. May hangganan ng lahat. Lalong-lalo na ho, yung tinatawag na respeto. Tinatrabaho yan, Norman. Hanggang ngayon nga, kahit ako, hindi ako nag-e-expect ng 100% respeto kahit kanino man na manonood. Kasi alam ko na I need to earn that, to have that. At alam mo, Norman, kalakihan sa porsyento na yon para makakuha ko ng maganda-gandang respeto sa mga manonood ko, yung ma-warrant of arrest ka or makulong ka dahil sa ginawa kong mga kaso sa'yo. And excited ako dyan, Norman. Kasi alam mo yon, ibang laban to, Norman. Ito yung laban ng Hoyo. Ito yung Philippine Loop
Warrant of Arrest Edition. Oo! Excited na kami lahat. Tama yan. Huwag ka nang bumalik sa Maynila. Kaso akala mo naman masasalba ka sa Isabela. Akala mo lang yun. Ang galamay ng batas ay aabot kahit saan. Pero mas maganda yan. Kasi di ba Panginoon ka dyan? Ano yan yung isiniwalat nitong dalawang bata na ito na si Kulaong ay magbibigay ba ng cellphone, magpapagamit ng cellphone, tapos gagawa sila ng mga tiglimang account. Yan lang po yung katibayan talaga ng desperado si Kulaong na makabasa ng magandang comment para sa kanya. Kasi kung titignan mo yung kanyang live, makikita mo talaga dyan sa live niya, puro po pambabash ang ginagawa lang ng mga nagko-comment. Karamihan, napakarami. Pero actually, masama yon para sa atin. Bakit? Kasi nakikita ni YouTube na ang dami nagko-comment pala dito sa taon to, i-share pa natin ang video, pakalatin pa natin ang video. Actually, masama yon na maraming nagko-comment sa kanya, maraming nanonood sa kanya, maraming nagla-like o kahit nga thumbs down Kunwari, i-thumbs down mo yung video, maganda pa rin yun na nase-sense pa rin ni YouTube yun na, ang dami palang may gusto dito, may ayaw dito sa YouTuber na to. I-share natin na i-share kasi marami pala tong basher. Mas maraming manonood pa kay Kulaong, di ba? Yan nga po yung kumbaga natin dito na masama yun sa totoo lang. Kahit nga pumunta ka lang sa channel niya, i-search mo. Kuwari sinearch mo Francis Leo Marcos. Masama yun. Kita nyo ako, hindi ko ginagawa. Napakabihira. Parang 1 beses, 2 beses ko palang yata ginawa yun. Lagi akong kay Food Genius pumupunta. Kasi alam ko na ganoon ang nangyayari. Mas i-share ni YouTube yung kanyang video dahil maraming nagpupuntang basher. Tapos, yung mamimigay siya ng cellphone doon sa dalawang bata, gagawa ng mga account, magko-comment kay Kulaong, mga good comments. Yan sign na yan na si Kulaong, parang siguro siya, baka nalulungkot siya o baka na-i-stress siya kasi walang nagko-comment ng maganda talaga sa kanya. Pwera na lang yung mga utu-utu niyang follower talaga na mga naniniwala pa rin sa kanyang kagaguhan. Yun na lang ang talaga sa kanya, nagko-comment na maganda. Kaya mas okay pa siguro kayo po na mga kakulaong natin. Mas okay pa, doon na lang kayo manood kay Ramil Coriano, Japsan, Blacksan TV, Bungo, Friends of Food Genius, Mighty Manong, Kuya Erwin, Uncle Jim. Uncle Jim ba yun? Uncle Jim TV. Ang dami yung mapapanooran dyan. Actually, meron pang iba mga bago nakikita ko. Ang dami rin nagre-re-upload ng video ni Kulaong. Ang daming gumagaya na. Ang dami nang nagre-re-upload. Nakakatuwa. Bakit? Dumadali yung trabaho ko Hindi ko na kailangan, ano kaya sinabi ni Kulaong sa live niya? Ano kaya ang ginawa niya? Hindi ko na kailangan mag-ganon na, titignan ko nga yung live ni Kulaong, baka may sinabi, kung ano yung sinabi. Hindi na kailangan. Bakit? Punta lang ako dun sa mga yon. Makikita ko na kung ano ginawa ni Kulaong.